Sa mga susunod na saling-lahi. Nakusa kong ibinahagi. Ang aking sarili. Para maisakatuparan. Ang Quezon's 2-in-1. Kung noon ay pangarap lang ng mga taga Quezon Province ang pagtatanim ng 2 milyong bakawan sa loob ng isang araw, ngayon ay taas noon nilang may pagmamalaki na hindi lang ito nagtapos sa isang pangarap. Kamakailan, pinatunayan nila na hindi mahirap isagawa ang isang bagay kung may magandang layunin. Sa kagustuhan nilang maisalba ang kinabukasan ng lalawigan, ay naisakatuparan nila ang 2 million mangrove in 1 day o ang Quezon's 2-in-1. Part ng securing Quezon's future ay magtanim ng maraming bakawan. At nung sinabi namin magtatanim kami, ba't di na lang natin gawing maramihan, malakihan, na kung saan lahat ng mga iba't ibang mga organisasyon dito sa aming lalawigan ay magtutulungan para mapangalagaan yung ating kalikasan. Kilala bilang ikalawa sa most diverse mangrove forest sa buong mundo ang mga puno ng bakawan sa Quezon, pero unti-unti itong nawala dahil ginagawa itong uling o kaya ay tinatanggal para makapag-extend ng fish pond. Importante ang mangrove forest o kilala ring rainforest of the sea sa marine ecosystem dahil ang mga ugat nito ay nagsisilbing bahay ng marine life at ang mga nalalaglag namang dahon ay nagiging pagkain sa mga isda at iba pang marine animals. Kaya bukod sa nakapagtanim na ng puno ay naging daan pa ito para mabigyan ng iba pang pagkakakitaan ang mga residente ng Quezon. Katulong din sa pangangalaga ng kalikasan ang mga pulis. Kaya naman sa araw na yon, imbis na baril ang hawak, ay nakipagsabayan na sila sa pagtatanim ng bakawan at patuloy pang nakikipagkaisa sa greening project. Lahat ng ating estasyon sa utos ng ating mahal na Chief PNP, si General Bartolome, through our Regional Director, si General Melad nga, na kailangan sundin natin ang kautusan na magtanim ng 6 na puno sa bawat buwan. Ito ay under MOA with the DNR for the 10 million trees in a year. Yun nga, naghahanap kami ng mga areas kung saan pwede makapagtanim. So nakikipag-coordinate kami sa local governments, mga may bakuran dyan na private, pwede namin tamnan yan. At we encourage our civilian counterparts na mag-engage din sa itong programa. Tumulong din ang mga kabataan sa proyekto. Batid kasi nila ang problemang naidudulot sa pagkawala ng mga bakawan. Mahalaga ito sa mga residente na mga taga Quezon dahil nagsisilbi itong pananggalang sa lakas ng hangin at alon kapag may mga bagyo. Sumusuporta rin po kami dun sa securing Quezon's future. Kami po ay nagtatanim, lahat po ng SK, lahat po ng bawat barangay ay tulong-tulong po na nagtatanim. Kami po ay may programang Kabataan ng Real, magkakatropa para sa kalikasan. Kaya ang sigaw ng mga kabataan sa Quezon, magtatanim kami! Pero bago ang mismong araw ng pagtatanim, ay maraming mga bagay ang ikinonsidera muna ng masusing pag-aaral ng lokal na pamahalaan para may sakatuparan ito. Una na rito ang planting site at tidal pattern. Dapat ding magkaroon ng information education campaign para maipaalam sa residente ang kahalagahan ng gagawing tree planting. Hindi sapat ang pagtatanim ng mga puno para masolusyonan ang problema sa deforestation. Dapat ding i-monitor ang mga ito dahil hindi naman lahat ay nabubuhay, kaya dapat din pong magkaroon ng replanting. Ang panawagan po namin at patuloy po naming apila sa ating mga kalalawigan ay magkameron po tayo ng puso at siyempre yung pong commitment natin, kinakailangan po nating laging isaisip nang sa gayon po sa mga ganitong uri ng programang mangangalaga at magpoprotekta ng ating kalikasan, hindi po solo ang pamahalaan, bagkus po, obligasyon po ito, responsibilidad ng bawat isang mamamayan.
Sa pagkawala ng puno tulad ng bakawan, hindi lang kalikasan ang nahihirapan, kundi maging ang bawat sambahayan. Kaya marapat lamang na tumulong tayo sa pagpapanubalik ng ganda ng mga ito. Dahil kung hindi ngayon, kailan pa? Ako si Jen Subarjaga. Okay, ayan, maganda yung